Sa malayong lugar ng Marinduque nakatira ang aming lolo at lola. Kasama niya doon ang ilang kamag-anak. Hindi pa ako noon nakakarating doon dahil sa Lucena na din kami lumaki at nanirahan. Tubong Lucena ang nanay ko at ang tatay naman ay taga Marinduque. Nagkakilala sila dahil magkatrabaho sila sa isang mall dito sa amin. Bali ang kwento na ito ay nangyari noong kailangan naming pumunta ng Marinduque dahil sa kasamaang palad ay namatay ang aking lola. Mahabang paglalakbay yun at may halong kaba dahil sa dagat ang lalakbayin namin. Hindi na noon nakasama ang nanay dahil sa kakapanganak pa lang nito sa pangalawa kong kapatid. Kaya kami lang dalawa ng tatay ang makakapunta. Magagabi na din noon ang marating namin ng lugar. Sobrang layo. Pagkatapos sa dagat ay kailangan pa naming sumakay ng tricycle papasok at sobrang lubak pa ng daan. Tay, dito ka ba talaga naninirahan noong bata ka pa? Buti na kaya mong manirahan sa ganitong klaseng lugar. Walang kuryente, hindi sementado ang daan, at ang sukal ng daan. Kaya nga pinilit kong manirahan sa malayo at sa syudad para hindi ko na ulit maranasan ito. Sobrang hirap. Pero kinaya naman. Wika ni tatay. Nakarating na kami sa mismong bahay ng lolo at lola. Habang papalapit ay iba ang titig ng mga tao sa amin na parang akala mo ay ngayon lang nakakita ng tao. Nang makapasok ay agad nagmano ang tatay sa kanyang ama. Maraming tao din sa loob. Nakatayo lang ako noon at nakikiramdam dahil ito ang unang pagkakataon na makikilala ko ang kabilang side ng pamilya. Sanay kasi akong puro kamag-anak ni nanay ang nakakahalubilo ko. Palibhasa ay Taga-Lucena din ang mga ito. Utoy Cardo, maaari ka bang manghiram ng mga upuan kay Kapitan para sa mga bisitang makikiramay? Samahan mo na rin ng tolda dahil mukhang uulan. Wika ni Lolo. Si Tio Cardo ay pinsan po ni tatay. Tumango naman ito at humingi ng pwedeng makakasama. Puro kababaihan ang andon at tanging kami lang din ni tatay ang may matikas na pangangatawan. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang tatay na sumama kami. Kumukulog pa noon habang naglalakad kami ay nag-uusap at nagkakamustahan lang ang tatay at ang pinsan niyang si Tio Cardo. Sa naririnig ko ay sabi nito na maraming nagbago sa lugar nila. Dati ay umayos na sila noon. Nagkaroon ng kuryente ang buong barangay. Nagkaroon ng mga gripo. Pero simula noong napalitan ang kapitan nila, ay nagkanda leche-leche na ang buhay nila. Wala itong ginawa kundi pahirapan ang mga tao sa lugar nila. Walang nagtatangka na manghingi ng tulong sa kapitan na yon dahil hindi naman ito nais tumulong. Makasarili ito at gahaman. Pero bakit doon tayo hihiram ng mga upuan at tolda? Baka makarinig pa tayo ng masasamang salita galing sa kanya. Wika ni tatay. Dahil kilala ka namin, alam namin na kaya mong labanan yun. Sa tapang mo na yan, baka masindak sa'yo ang kapitan. Wika ni Tio Cardo. Hala, bakit ako? Nasisiraan ka na ba? Baka naman meron pang ibang pwedeng mahiraman. Wala na. Siya lang ang meron. Kailangan nating makahiram dahil baka walang makiramay sa burol ng lola. Tsaka, alam mo bang may bali-balita na may gumagalang aswang dito sa lugar natin? Maraming buntis ang nakaranas noon at meron ding nabiktima at nakuha ang sanggol sa sinapupunan. Baka naman kwentong barbero lang yun. Bakit hindi magkaisa ang mga tao dito? Kung talaga ngang may aswang. Dahil nagagalit si Kapitan, nakokontrol niya ang mga tao.
Pag sinabi niya ay susundin agad nila dahil takot nga ang mga tao sa kanya. Hindi daw totoo na may aswang dito. Yun ang pinipilit niya. Pero alam ng lahat na meron. Hindi lang namin alam kung sino yun. Nakarating na kami sa barangay hall kung saan doon din namamalagi ang kapitan nila. Parang ginawa na din itong bahay. Sobrang dilim. Wala man lang kailaw-ilaw. Kinatok namin ito ng maraming beses pero walang nagbubukas. Hanggang sa may lumabas na tao sa may gilid na bahagi. Magandang gabi ho, Kapitan. Ito nga po pala ang pinsan ko at ang anak niya. Nais lang ho sana naming manghiram ng ilang sili at tolda. Gagamitin lang po sa burol. Mga ilang araw lang po naman naming hihiramin. Wika ni Tio Cardo. Nagulat ako sa mukha ng kapitan nila. Payat na payat ito at ang putla ng itsura. Hindi ko mawari bakit siya ganun. Yan ba ang kapitan nyo? Bakit mukhang adik? Pabulong na tanong ko. Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka. Bago pa ito magsalita ay may dumating na isa pang lalaki na ganun din kapayat. Nasa likod ito ni kapitan at parang may binubulong. Meron itong dala na parang dalawang patay na manok na tumutulo pa ang dugo sa lupa. At maya-maya ay pumunta na ito sa likurang bahagi ng bahay. Sandali lang, kukunin ko lang sa bodega. Wika ni kapitan. Maya-maya ay dala-dala na nito ang ilang upuan at ang tolda. Balikan na lang daw namin yung iba. Madami pa yun. Wala naman kaming sasakyan para madala ang mga upuan. Kaya babalikan na lang namin. Noong nakarating na kami sa bahay, inayos na namin ang mga upuan. Kaya naman kahit papano ay komportable na ang mga taong nakikiramay sa lola ko. Nagpahinga muna kami at kumain ng hapunan. Sinabihan ako ng Tio Cardo na baka pwedeng ako na lang ang kumuha ng natirang upuan kila kapitan. Ayoko pang pumayag noon dahil hindi naman ako taga doon. Baka kung ano ang mangyari sa akin sa daan, pero wala naman akong magagawa. Pumunta pa din ako para kunin ang mga upuan na naiwan namin. Pagdating ko kila kapitan ay wala doon ang mga natirang upuan na kukunin ko. Wala din doon si kapitan. Hindi ko alam ang gagawin. Iniisip ko pa noon kung aalis na ba ako. Kaso nanghihinayang ako sa pagod ko sa paglalakad para lang palikan ng mga upuan na yun. Kaya naman nagdesisyon akong pumunta sa may bodega at nakita kong andun sa may labas ang mga upuan. Nang kukunin ko na ang mga ito at handa ko nang buhatin, ay may narinig akong parang may kumakaluskos. Parang may tao. Parang may kung anong tunog. At parang nasa loob ito ng bodega. Ibinaba ko saglit ang upuan at napansin kong parang may kung ano sa loob nito. Unti-unti kong nilapit ang aking tenga. At nang makita kong may konting buwang ang pinto ng bodega, sinilip ko ito saglit. Una ay wala akong makita. Pero nung tumapat na ang mata ko sa bandang bukas na bintana, sa baba noon ay parang may dalawang nilalang na may ninangasab. Kulay itim na mabalahibo ang mga nilalang na yon at patay na manok ang kinakain nila. Kita ko kung paano nilang nguyain at hawakan ang dugo-dugong lamang loob nito. Nanlaki ang mata ko noon at nanlamig ang buong katawan ko sa takot. Hindi ko alam kung ano sila, pero katawang tao sila. Ano yun? Hindi ko alam. Sinong normal na tao ang kakain ng laman ng loob ng manok tapos hindi pa luto? Napaatras ako noon at nasagi ko ang upuan. Kaya naman natumba ito. Lumikha ito ng ingay.
Binilisan kong kumilos at agad binuhat ang upuan nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Si Kapitan. Lumabas ito sa may bodega. At nang harapin ko siya ay normal naman siya. Nakangiti pa ito. Kaya mo bang dalhin yan lahat mag-isa? Wika ni Kapitan. Nandyan po pala kayo. Pasensya na ho kung kinuha ko na nang walang paalam. Hindi ko po kasi kayo makita kanina. Ayos lang naman. Sumilip ka ba sa bodega? Bakit po? Hindi po ako sumisilip sa bodega, Kapitan. Sige po, uuna na po ako. Nagmadali na ako noon. Hindi ko na nilingon pa ang Kapitan. Habang naglalakad ay kung ano-anong gumugulo sa isip ko. Kung ano ba yung nakita ko. Hindi naman yun hayop. Tumigil muna ako saglit dahil nakaramdam ako ng pagod sa paglalakad at ang bigat pa ng dala ko. Napagtanto kong sobrang dilim pala ng nilalakaran ko. Ngayon ko lang naranasan ng ganito na maglakad ng malayo sa lugar na wala man lang kaposte-poste ng ilaw. Magkakalayo ang mga bahay at tanging bunsol lang ang gamit nila. Wala pang semento ang mga daan. Nag-iba na ang pakiramdam ko noon. Luminga-linga ako sa paligid. Parang may tao sa likuran ko. Tinuloy ko na ang mabilisang lakaran. Nagpawis ako agad sa sobrang kaba. May sumusunod sa akin. Lumingon ako saglit at doon ay naaninag ko sa di kalayuan ang dalawang taong nakatayo. Mga payat ito, maiitim. Hanggang sa pumasok na sa isip ko ang nakita kong nilalang sa bodega ni Kapitan. Yun. Sila yung nakita ko noon at ngayon ay sinusundan ako. Hanggang sa hindi ko na kaya ang nararamdamang takot. May bahay akong nadaanan at dali-dali akong kumatok dito. Tao po! Tao po! Tulungan niyo po ako! Binuksan nila ang pinto. Dalawang mag-asawang matanda. Agad-agad ay pumasok ako at naupo. Sinarhan naman nila ng mabilis at nilak ang pinto. Gabing-gabi ka, Totoy. Ano bang nangyari sa'yo? May sumusunod po sa akin na dalawang nilalang. Hindi ko po alam kung tao ba yun o ano. Galing po ako kila Kapitan para manghiram ng upuan para sa burol po ng lola ko. Aswang yun. May aswang dito sa barangay namin. May hinala na ang mga tao dito. Ayaw lang nilang ipaalam pa sa lahat. Dahil malakas ang taong yun. Natatakot at baka balikan sila. Habang nagkikwento ang dalawang mag-asawang matanda, ay may lumagabog sa bubungan nila. Parang ikinukuskus nito ang kanyang kuko sa bubong na yero. Ayan na nga bang sinasabi ko? Ayan na ang aswang. Wika ng matanda. Kumuha ang mag-asawa ng asin, itak at buntot ng pagi. Sa mga itsura nila ay parang wala silang takot na nararamdaman. Parang naging normal na lang sa kanila ang makaengkwentro ng ganung nilalang. Anong kailangan nyo? Gusto nyo ba ng asin? Bawang? O buntot pagi? Layas! Lumayas kayo! Sigaw ng matanda. May kung anong nilalang na nagwawala sa taas, umaangil ito. Palipat-lipat ng pwesto at parang gustong-gusto nitong makapasok sa loob. Huwag ka matakot, Totoy. Hindi makakapasok ang aswang. Maraming beses na yang nagtangka dito sa amin.
Pero kaya na naming proteksyonan ng mga sarili namin dahil walang iba ang magtatanggol sa'yo kundi sarili mo lang. Kailangan mong mag-isip ng paraan para makalaban dahil kung hindi, malala ka talaga ng halimaw na yan. Dahil sa sinabing yun ng matanda ay lumakas ang loob ko. Sinamahan ko silang lumaban sa aswang na gusto kaming lapain. Nagsaboy ako ng asin sa bahay nila, pati na sa bubong, at nagwika din ako. Kilala ko kayo. Kahit anong gawin ninyo ay lalabas din ang baho ninyong dalawa. Humanda kayong malaman ng taong bayan kung sino talaga kayo. Nawala noon ang kalabugan sa bubong at napalitan ito ng katahimikan. Lolo, Lola, mukhang wala na po yung aswang sa itaas. Siguro nga. Buti naman, natakot yata sa sinabi mo. Teka, kilala mo kung sino ang aswang dito sa amin? Tanong ni Lolo. Hindi po ako sigurado pero parang si Kapitan po ang aswang. Pati yung isa pa niyang kasama. Kanina po sa bodega nila ay may nakita akong dalawang maitim na tao. Nanginangasab ang lamang loob ng patay na manok. At pagkatapos kong makita ang nilalang na yon, sinundan na din nila ako. Kaya po umatok na ako dito sa inyo. Tama po bang hinala ko? Yan din ang alam ng ibang tao dito. Ang kapitan at ang kapatid niya. Simula nang dumating ang mga yan ay puro kababalaghan na ang nangyayari dito sa lugar namin. Bigla-biglang pinatanggal ang linya ng kuryente. Kaya sobrang dilim sa lugar na ito. Halos maubos na ang alagang aso, pusa, baboy at kung ano pa. May mga buntis na din ditong nakaranas na mawalan ng anak sa tiyan. Grabe na po pala ang ginawa nila sa inyo pero walang maglakas loob na kalabanin ng aswang na yan. Hindi na po dapat matakot dahil hindi matatapos ang ganong kababalaghan. Ihahatid ka na namin sa inyo at baka kanina ka pa hinahanap ng pamilya mo. Makikiramay na din kami sa burol ng iyong lola. Naglakas loob kaming lumabas noon kahit alam namin ang panganib na naghihintay sa amin. Ngunit natakot nga ata yung aswang na yon kaya wala namang naging problema sa paglalakad namin. Nakauwi ako at nadatnan kong nag-aalala sila sa akin dahil sa tagal kong nawala. Nakwento ko ang lahat kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos kong hiramin kay kapitan ng mga upuan. Maraming tao noon ang nakarinig at nagalit sa mga nangyari. Ang iba naman ay natakot. Ang ilang kalalakihan doon ay nagbabalak na sugurin ng kapitan para matapos na ang kababalaghan na dulot nito sa mga tao. Kailangan lang magkaisa ng mga tao dito para mapalayas natin ang aswang. Alam naman natin kung sino. Kaya magplano na tayo kung paano natin tutugisin ang aswang na yan. Wika ni Tio Cardo. Tay, sasama ako sa pagtugis aswang na yon. Wika ko. Delikado. Sinuwerte ka lang kanina. Kung walang tumulong sa'yo, malamang nalapa ka na ng aswang. Pagkatapos malibing ng inay, saka tayo magplanong tugisin ng aswang. Unahin muna nating magluksa. Sambit ng kapatid na babae ni tatay. Makaraan ng ilang araw ay nakatakda ng ilibing ang aming lola. Marami ang nakipaglibing. Nagulat ang lahat noon dahil sa unang pagkakataon ay nakipaglibing ang kapitan nila na never naman itong ginawa. Kaya nagtataka ang mga tao kung ano ang nakain ng kapitan. Bakit nagpakita ito sa araw na yon? Pakitang tao niya lang yan. Baka nararamdaman niyang malapit nang matapos ang paghahari niya sa lugar na to.
Wika ni Tio Cardo. Ang plano namin ni tatay ay pagkatapos malibing ni Lola ay diretso uwi na kami sa Lucena. Pero dahil sa aswang na yun ay nagtagal pa kami ng ilang araw para makatulong sa mga tao sa pagtugis sa nasabing aswang. Hinanda na namin ang tolda at mga upuan na hiniram namin sa kapitan. Ibabalik na namin ito. May halong kaba kami noon dahil kami ni tatay at ang Tio Cardo muna ang pupunta sa barangay hall kung saan nakatira ang kapitan. Pagdating namin ay andun si kapitan sa labas at parang kami ang hinihintay niya. Pabalik na lang sa loob ng bodega lahat ng upuan at ng tolda. Wika nito. Agad na kaming pumasok sa bodega at unang pasok pa lang namin ay halos masukan na kami sa amoy. Amoy patay na hayop. Nakakasulasok ang amoy. Nasuka pa ako noon sa sobrang baho. Maya-maya ay biglang nagsara ang pinto sa bodega. Nila kami ni kapitan sa loob. Lintik ka, kapitan. Alam namin na ikaw ang aswang. Humanda ka sa amin pag nakalabas kami dito. Nang maya-maya ay may lumabas na isang nilalang sa likod namin. Siya yun. Isa siya sa mga nakita kong nilalang na kumakain at ngumangasab ng lamang loob ng manok. Noon ay nakita ko ng malapitan ng mukha nito. Isa itong halimaw. Mabalahibo ang buong katawan nito. Mahahaba ang mga braso at binti. May mahaba at matutulis na pangil. Sinunggaban nito ang tatay. Humanap ako ng kahoy na pwedeng ipanghampas dito. Kinalmot-kalmot nito ang tatay. Pinagtulungan namin ni Tio Cardong paghampasin ng halimaw. Hanggang sa si Tio Cardo naman ang tangkang lalapain nito. Sugatan na ang Tio Cardo at ang tatay naman ay nanghina din dahil sa tinamong mga kalmot nito. Hanggang sa unti-unting nilabas ni tatay ang isang bagay sa bulsa niya. Inabot niya ito sa akin. Isa itong baril. Anak, tulungan mo ang Tio Cardo mo. Bilisan mo! Nag-aalangan pa ako noon, hindi ko alam paano gumamit ng baril. Hinawakan ko ito gamit ang dalawa kong kamay at itinapat sa ulo ng aswang. Nang mabaril ko ito ay humiyaw ito ng pagkalakas-lakas at tumumba na din ito. Dali-dali kong hinatak si Tio Cardo papunta kay tatay. At kasabay nun ay ang pagbubukas ng pinto ng bodega. Tumambad sa amin si kapitan. Nakita nitong nakahandusay at naliligo sa dugo ang aswang. Sunod nun ay umalingaw-ngaw ang sigaw nito na parang isang halimaw. At sa sandaling yon ay nasaksihan namin ang pagbabago ng anyo nito. Si kapitan ay naging isang ganap na aswang. Nakita nitong may hawak akong baril at sa isang idlap ay tumalon ito at dinambahan ako. Para na akong mawawalan ng malay noon dahil sa tangkang paglapa niya sa akin. Ramdam kong tumatama ang kanyang matatalas na kuko sa buong katawan ko. At noong parang namamanid na ang buong katawan ko ay biglang natigil ang aswang at narinig ko ang isang putok ng baril. Humandusay na din ito katabi ng isa pang aswang. Nagngitian kami nila tatay at Tio Cardo noon. Wala na. Tapos na ang paghihirap ng mga aswang na ito sa mga taong nakatira dito sa lugar na ito. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao at tinulungan nila kaming makalabas ng bodega.
Pinagtulungan ng mga tao na sunugin ang 2 bangkay ng aswang. Natuwa at sumaya ang mga ito dahil sa wakas ay natugis na din ang matagal nang nagpapahirap sa kanila. Ilang araw pagkatapos maganap ang engkwentro namin sa aswang, nagdesisyon na din kaming umalis ni tatay pabalik ng Lucena. Mas mabuting madala ako sa ospital dahil sa mga natamo kong sugat, dahil wala namang ospital sa lugar na ito. Lubos ng pasasalamat sa amin ng mga tao sa lugar na yon dahil sa tapang namin na makipaglaban sa aswang. Kung hindi daw dahil sa amin ay hindi matatapos ang ganoong kababalaghan. Makalipas ang napakaraming taon, ay nabalitaan namin na naging maayos at mapayapa na ang lugar na yon. May bago na silang kapitan. Totoong tao na. At hindi na aswang.